Akala ninyo na natulungan kayo nung panahon ng pandemic. Ang totoo nito ay pinagkakitaan pa tayo. Ito, yung Sinovac na vaccine na tinubuan nila ng 2,000 piso bawat isang vial at umorder sila ng 50 million vials. So tinubuan daw ng 2,000 per vials, tapos umorder ng 50 million vials. Ay, grabe yun ha. Ang dami nun. Ang laking halaga nun mga tol kung susumahin natin. Sa madaling salita, 100 billion pesos ang kinita. Sa makatuwid, ang pinaglingkuran ni Duterte ay hindi Pilipino, hindi kayo, kung hindi si Michael Yang ng China. Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mox TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga tol, at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap at gagawa natin ito ng reaksyon mga kababayan. Grabe nung mga nakaraang araw mga tol, itong malaking pasabog po nitong dating Senator Trillanes mga tol. Hihimay-himayin lang po natin yan, hindi ko may upload yung isang video natin. Yung isang reaction video natin na talaga ng mga ang daming strike mga tol, Grabe, usapang kasi yun Usapang pulbos kasi. Grabe, yung nilalaman ng video na yun mga tol. Kasi nga, ipinapakita kung gaano karami yung mga naitumba. Noong panahon, noong nakaraang administrasyon, noong panahon ni dating Pangulong Duterte, mga tol. Ngayon, focus tayo dito sa isang topic na to na kung saan talagang nagulat ako, Grabe. Actually, ito, hindi mo lubos maisip na may ganun palang nangyari dahil kung titignan natin maigi, noong panahon po, noong pandemya, mga tol, iisipin natin na talagang napakalaking ng tulong ng gobyerno. Kumikilos yung gobyerno natin kahit may mga nababalitaan tayo na merong nagaganap na magic o korupsyon mga tol, pero mawawala sa isip mo yun diba? Kasi iisipin mo pa ba yun ang kailangan mo ayuda, Pero hindi natin hindi natin alam kung talagang totoo itong mga bagay nito. Pero pag-usapan din natin mga tol, Ayoko na mga i-claim na totoo, itong sinabi na to ni dating Senator Trillanes. Pero kayo, i-comment nyo nga sa ibaba po mga tol, mga kababayan. Pa-i-comment po sa ibaba, kung ano sa palagay ninyo, kung totoo ba itong mga sinabi na to ni dating Senator Trillanes. Kasi maraming nagulat dito kahit ako nagulat ako. Grabe mga tol, grabe yung mga nilalaman, mga isiniwalat dito ni dating Senator Trillanes. Okay, so bago natin yan umpisahan, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre, paki-like naman po ang ating video. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat. Shoutout sa mga bago natin subscribers dyan. Okay, so huwag na natin patagalin. Umpisahan natin to. Medyo may mga mapuputol tayong parte dito dahil sigurado, mga tol, at madadali na naman tayo ni YouTube. Okay, let's go. Umpisahan na natin to. May totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Will the former president... Okay, so magsasign lang daw ng waiver mga tol Ito yung sa nakarang House of Representatives na hearing po tungkol doon sa mga pogo hanggang sa dumating na nga itong si dating Senator Trillanes. Nasama na rin po siya doon sa usapin sa EJK. Okay, so hanggang naungkat ang napakaraming issue mga tol. Grabe. Be okay that if we draft the waiver now instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Okay, so ito kung makikita natin dito, mga tol. Sige, tapusin muna natin. Kasi may gusto ko sabihin dito Hindi. Sampaling ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Lulo mo. Isa. Grabe, 'di ba? Kung titignan niyo dito mga tol,
ang tinatanong sa kanya yung waiver, o siya na mismo man nagsabi, 'di ba, na kung may mga waivers po na ganyan na tungkol sa bank accounts, no, gawa ng waiver, no, tapos pipirmahan na lang niya. Ngayon nung sinabi ngayon sa Congress sa hearing, mga tol, na gagawa sila ng waiver para ma-check yung bank account, no, netong dating President Duterte. Okay? So bigla niya sinabi na anong kapalit? Okay, sasampalin daw ba niya si Trillanes? Medyo nakakatawa. No, kung isipin natin, nakakatawa yung banat dito ng dating Presidente Duterte. Pero set aside nyo yung nakakatawang part. Okay? Isipin nyo maigi kung ano yung nangyari. 'Di ba? Ako titignan natin, seryoso yung tanong. Okay, so ginagalang siya sa Kongreso, yung pagtatanong sa kanya, talagang ginagalang siya, mga tol. Pero the way na pagsagot niya, no, doon sa usapin ng waiver, mga tol, imbis na sumagot siya ng hindi pwede o okay, di ba? Parang ganun, hindi eh. Ang ginawa nila is parang takutin o mang-away, inilihis nila, no? Iba yung sagot. No, doon sa itinatanong o doon sa pinag-uusapan, iba yung ginawa nila. Imagine niyo yun, di ba? Sasampalin daw niya si Trillanes. Imbis na sabihin nila kung po pwede bang mag-sign ng waiver, kung pwede ba siya mag-sign ng waiver, o hindi lang naman. Diba? Medyo pinapalaki pa nila yung usapan. So, hindi nila nasagot ng diretso, no, yung mga dapat sagutin. Diba? Iba yung mga sagot nila. Papansinin niyo, iba yung sagot ng dating Pangulong Duterte. Diba? Someone, I will sign a waiver. All banks. Will the former president be okay that Isasign daw siya ng waiver sa lahat ng bangko. if we draft the waiver now instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Ano daw kapalit? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Sasampalin daw si Trillanes sa publiko, mga tol. Diba? Ang layo eh. Diba? Hindi nila masagot ng diretso. No, nililihis nila yung tanong, ay yung sagot doon sa tanong. Diba? Napakasimple lang naman. Pwede bang gawin yung waiver ngayon? No, pwede bang pirmahan na natin yan? Pwede bang ayusin na natin yung waiver na yan? Pero instead, humingi siya ng kapalit para doon sa waiver na yon. Diba? Or pabulaanan naman lang nila, no, na hindi totoo yung waiver na yan. Kung wala talagang tinatago, mga tol. Kung walang itinatago, bakit hindi mag-sign ng waiver? Yun lang naman yung tanong eh. Which is yan yung nakakalimutan na ngayon ng mga DDS. Pero pagka ang Pangulong Bongbong Marcos, mga tol, no, may ini-insist sila, talagang gusto nilang mag-rally pa. Hair follicle test. Balikan natin yung hair follicle test na usapan. 'Di ba? Pilit nilang pinag-hair follicle test ang ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. No? Yan, lalo na yan si Harry Roque. Si Roque. 'Di ba? Harry na, Roque pa, no? Pilit niyang pinag-hair follicle test ang ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. 'Di ba? Ano sabi? Ang sabi ng palasyo, hindi nila pwedeng gawin yon. Bakit? Sino? Sino ba sila? Diba? Para utusan. Diba? Yan din kasi yung sagot ni Harry Roque. No? Yan din yung sagot niya. Diba? Sa press. Nung siya ang tinanong, no? Kung pwede daw bang ipatest etong si dating Pangulong Duterte. Halal daw ng bayan ang dating Pangulong Duterte. Okay, so hindi siya para pilitin, no? Kung gagawin niya magpa-hair follicle test o magpa-test man siya, no? Eh gagawin niya. Kung ayaw niya, ayaw niya. O so ganun din yung Pangulong Bongbong Marcos ngayon. 'Di ba? Ngayon ang naging sistema nila, ayaw ng Pangulong Bongbong Marcos ngayon, ini-insist nila. 'Di ba? Ganun lang yun eh. Yung ginagawa nila, mga tol, mga kababayan, no, dati, at yan din yung ginagawa nila ngayon. Nagigets nyo kung ano yung sinasabi ko? Pero mas malala ngayon kasi talagang ini-insist nila. Oh. Diba? Oh, tuloy natin to. Wala naman. Ngayon na. Lulo mo. Kaya... Diba? Hahambalusin niya pa si Trillanes.
Kawawa. Isa sa na-discover namin na mga impormasyon, ito ay naibigay sa akin noong 2016 ay yung bank accounts ni Duterte at ng kanyang pamilya. At ang nilalaman nito ay Okay, so titignan ninyo dito mga tol, sa bank accounts na to, no, kung i-zoom natin to, i-zoom ninyo mga tol, no, itong bank accounts na to na nakasulat po dito ay nasa 2.4 billion pesos mga tol. 2.4 billion pesos ang di umano, no, ang laman ng bank account nila sa BPI. No, grabe 2.4 billion pesos yan mga tol Hindi yan basta-basta. So, saan galing itong mga pera na to? Pero, way back, September 2006 pa to, 2007, meron 2009, di ba? Meron 54 million, okay? at ng kanyang pamilya. At ang nilalaman nito ay nakakagulat. Nakita namin na daang-daang milyon ang pumapasok sa mga accounts ni Duterte. Joint account si Sara Duterte. Okay, so ito, way back pa rin naman to, 2012, 2013. At si Pangulong Duterte. Every 6 months, may pumapasok na... Ang tanong kasi doon, kung alam nila na hindi naman totoo itong mga sinasabi ni Trillanes, bakit hindi nila sagutin ng diretso? No, totoo ba itong mga amount na to, itong mga digits na to? O hindi? Diba? Ganun lang naman kasimple yun. At yan ang tanong, grabe, saan galing to? 41 million? Grabe 19 million. Si Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Every 6 months, may pumapasok na dividendo galing kay Sammy Uy papunta sa accounts ni Duterte, ni Sara, Baste, Pulong at Hanilet. Lahat ito tumototal ng 40 to 55 million every 6 months. Buong pamilya ng Duterte ay kumikita sa illegal. Dahil totoo ba? Doon lahat grabe sa impeachment case ni Sara Duterte, ang mga bank accounts na ito ay lalabas at makikita ninyo na si Sammy Uy ay nagbibigay ng pera kay Sara Duterte at buong pamilyang Duterte. Ang buong paniniwala natin na si Duterte ang pinakang galit sa illegal na pero ang katotohanan, siya pala ang may pinakamalaking dito sa Pilipinas. Ito pong mga impormasyon na to ay nakalap namin. Hindi po ito gawa-gawa at nakita natin ito ay nasuportahan nung kaso mismo ng International Criminal Court. Hindi magsisimula ang kaso ng ICC kung yan po ay gawa-gawa lang. Napakagagaling po ng mga investigador dyan. Hindi ka pwedeng gumawa-gawa lang ng kwento dyan. Hindi lang ang kinasangkutan ng ni Duterte. Nandiyan na yung Farmally at yung iba't ibang pinagkakitaan nung COVID. Isama na rito yung Sinovac na vaccine na tinubuan nila ng 2,000 piso bawat isang vial at umorder sila ng 50 million vials. So, tinubuan daw ng 2,000 per vials tapos umorder ng 50 million vials. Ay, grabe yun Ang dami nun. Ang laking halaga nun mga tol kung susumahin natin. Sa madaling salita, 100 billion pesos ang kinita sa 100 billion pesos mga tol. Kung totoo man to, grabe, malaki pa ata to sa pondo ng gobyerno ngayon. Ang tanong mga tol, yung ganito kalaking halaga, grabe, nagawa nila yan sa Pilipinas kung totoo mang ginawa yan, ng mga Duterte. So parang sinasabi dito na niloko ng mga Duterte ang sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Kumbaga, parang ginamit nila, sinamantala nila yung pagkakataon na yun na kumita ng ganito kalaking pera, Parang ganun. Yung sinasabi dito ni Trillanes. Isang transaksyon na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit pinigilan nila ang pagpasok ng Pfizer at Moderna at inuna nila yung pinakamahinang klaseng vaccine para sa mga Pilipino. Nandiyan na rin yung mga mask, personal protective equipment, yung face shield, yung mga ventilators, yung mga rapid tests, yung RT-PCR at iba pang mga gamit nun. So bukod pa yun mga tol. Bukod pa yun kung may kinita man, di ba?
Pero ang tanong dito, paano nila pabubulaanan to? No? Paano nila ilalabas yung panlaban nila dito kay Trillanes? No? Paano nila sasabihin na hindi totoo yung mga sinabi na yan ni Trillanes? 'Di ba? So ito, magtatanong ang sambayan ng Pilipino dito na kailangan siguro sagutin nila. Okay? Kasi kung itong mga akusasyon na to ni Trillanes, ng mga sinasabi na to ni Trillanes, mga tol, no, hindi sasagutin, no, ng mga Duterte o sabihin natin na nakarang administrasyon, no, mag-iisip ang sambayan ng Pilipino, which is dapat siguro talaga, no, na ipaliwanag nila ito dahil karapatan naman yan ng sambayan ng Pilipino na malaman, no, kung ano ang totoo, no, sa mga sinasabi na to ni Trillanes, para mas malaman natin, no, sino ba ang sinungaling, 'di ba? Si Trillanes ba o yung mga Duterte na sadyang gumawa, no, ng mga ganung bagay? So siguro magkailangan sagutin to, no, ng dating Pangulong Duterte, no, sa sambayan ng Pilipino at ilabas nila, no, ang mga dokumento para ito ay mapatunayan, no, kung sila ba, no, ay may ginawang ganyan, no, o wala. 'Di ba? Dapat sagutin 'yan. Yun naman ang ihahamon natin sa mga DDS. No? Oh, paano ngayon 'yan? 'Di ba? May akusasyon na ganyan, bilyon. No, yung pondo o yung pera na kinita. Oh, anong gagawin natin diyan ngayon? Sabihin nyo na naman, fake news. O, given na, sabihin natin, nilabas disinformation o misinformation. O, hindi nyo ba sasagutin yan? Ang sambayan ng Pilipino ay magtatanong. No? Diba? Kailangan sagutin yan. Kailangan malaman ng sambayan ng Pilipino kung totoo ba yan, no, o hindi. Para malaman, no, kung sino ang nagsasabi ng totoo. Akala ninyo na natulungan kayo noong panahon ng pandemic. Ang totoo nito ay pinagkakitaan pa tayo. Ang ni Duterte rin ang nagpasok ng mga pogo sa Pilipinas. Grabe, no? Parang all-in-one na pala nangyari. Grabe, no? All-in-one, ganun pala yung nangyari nun. Parang lahat-lahat na. Sige, lahat ng pagkakakitaan. Parang ganun yung sinasabi dito ni Trillanes, no? Itong pogo ay naging... Ito pogo talaga. Nakita natin eh. No, kitang-kita natin. May makikita tayong nandiyan dyan talaga yung mga Chinese eh. No, biglang dumami, biglang dumagsa sa Pilipinas eh, di ba? Talagang makikita mo eh. Actually, sabi nga dito ng mga kakilala natin na nasa mga call centers, no? Akala nila all Filipinos, baga maraming Pilipino o percentage lang yung mga Chinese, mga ganito, or hati-hati, di ba? May mga Chinese, may mga Pilipino. Anong nangyari nung huli? Wala nang Pilipino. No? Karamihan na nandito, puro mga Chinese at mga Chinese speaking mga countries na, yung mga nandun. Di ba? Nawala na sa eksena yung mga Pilipino. So yung sinasabi na mag-generate ng trabaho, no, para sa maraming Pilipino, nawala yung trabaho para sa maraming Pilipino. Puro Chinese na. Naging lang yun, parang naging mukha lang nung una ng pogo dahil parang nagbigay lang ng pag-asa. Pero in the end, no? In the end, sila na, mga Chinese na yun nandun. At the same time, ito rin yung binabato, no, kay Harry Roque na kung saan kumita rin siya ng milyon-milyon. Limpak-limpak na salapi, no, na hindi rin niya maipaliwanag, di ba? Hindi rin niya maipaliwanag, pinaglalabas siya ng mga dokumento, ayun, nagtago na. Di ba? Ugad ng iba't ibang krimen, human trafficking, cyber pornography, money laundering at iba pa. Na-discover nga dito sa mga Quadcom hearings na lumabas yung mga pangalan nila, Alice Guo at iba pa. Makikita natin dito si Michael Yang ay kasama sa Farmally, kasama rin siya sa Pogo at kasama siya sa makatuwid. Ang pinaglingkuran ni Duterte ay hindi Pilipino, hindi kayo, kung hindi si Michael Yang ng China. So, grabe, no? So yung mga Chinese talaga, dahil ito pa isang issue, no, na nakikita natin dahil sinasabi nga, no, netong si Duterte,
noong dating Pangulong Duterte na talagang malapit siya sa mga Chinese. No, ito ba yung dahilan? No, dahil napakalaking pera yung na ipapasok sa kanila, parang ganun ba? No, kaya siya malapit sa mga Chinese, kaya kulang na lang, no, gawin na lang daw probinsya ng China ang Pilipinas. Grabe, no? Anong masasabi nyo dyan, mga tol? No, i-comment sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.